on that very moment na pinagsisihan mo yung mga kasalanan at ginawa mo ng Panginoon si Jesus, inanyayahan mo na si Jesus sa buhay mo, on that very moment, hallelujah, you are now, hallelujah, pumapasok ka sa tinatawag na nature ni Kristo. Amen. Dahil ikaw ay naging anak ng Diyos. So yung nature ni Christ ay nag-i-inflame, nag-aapoy sa puso't buhay mo na. Amen? Kaya nga, kailangan na maunawaan natin ito, mga kapatid. Pero habang tayo po ay mga bata pa, I don't know kung hindi yung edad ang tinutukoy ko rito kasi may mga matanda na sa Panginoon, mga acute pa. hindi, ibig sabihin, mga bata pa, hindi pa nila naintindihan ang kalooban ng Panginoon. That's why, kailangan talagang lumago tayo sa ating pananampalataya. Now, ang sabi ng Panginoon doon sa mga anak niya, na nais niya na siya ay lumago. Dahil yun naman talaga ang purpose ng Lord, palaguin tayo. Yes. Sa pagkakilala at pagkaunawa sa Kanya. Yes. Sabi yan, 2 Peter 3:18, na to grow in the grace of the Lord Jesus Christ. To grow in knowing Him. Amen? Lumago tayo kailangan sa Kanya. Praise God. Then, Jesus ay nagsabi, in order na tayo ay hindi ma-tempt sa ating kalagayan, no? O tayo po maibagsak ng kasalanan o ng mundong ito. We need to prepare ourselves. Amen? Always in prayer. Lagi po tayong mag-pray o magko-commune sa Kanya. Sabi ni Jesus, watch and pray. Amen? That ye enter not into temptation. Yes. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So yun po ang katotohanan, mga kapatid. Na kailangan po tayong mananalangin. Dahil talagang mahina po tayo, wala tayong kakayahan. Apart from God, we can do nothing. John 15:5. Apart from God, we can do nothing. So we need God. We need Jesus in our lives. Kailangan talaga maghahari siya sa ating mga puso. Amen. Palakpakan natin minsan pa ang Diyos. At ito ang katotohanan, yung flesh na ito, mahina talaga ito. Kailangan itong flesh na ito ay palakasin natin ito, di ba? Itong flesh na ito, itong katawang ito. Gusto ng Panginoon na ito ay manatili sa kalooban niya. 1 Thessalonians 5:23. Di ba? Pakaingatan natin lubos ang ating katawan. Ayan, ito. Kaluluwa at spirito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pero dito po nakakonsentrate tayo doon sa flesh, itong katawang ito, dahil ito talaga ay napakahina. Now, how to overcome our sinful nature? Yan ang ating katanungan. Paano natin ma-overcome ang ating sinful nature na nandito, naninirahan dito sa katawang ito? Paano natin ito mapagtatagumpayan? Amen. Di ba, sabi ko sa inyo kanina, pag hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon, yung eros love na abuse natin ito doon kumikilos ang diablo. Yung tinatawag na sinful nature. In other words, ito sa Tagalog, pero meron ako nabasang malalim na Tagalog na mga sinaunang Tagalog ba? Hindi masyadong nabibigyan ng tinatawag na explanation, ano yun. Pero
sa isang word ay hindi po sa dahil sa tayo po ay nais ko lamang pong ipaabot sa inyo. Ano ba itong sinful lust na ito? Lust. Alam niyo ba yung lust? Sa another word na maunawaan natin sa ating panahon is libog. L-I-B-O-G. Libog. Amen. Yes. Lust. Lust of the flesh. Marami dyan bumabagsak. Kaya nga, kahit pastor, pag hindi talaga na-equip ng salita ng Diyos at hindi na-empowered ng kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu, ang daming pastor bumabagsak dyan. Yes. Amen? Amen. Hallelujah. Gusto ng Lord na mapagtagumpayan natin ito. How to overcome our sinful nature? First of all, you need to have a clean heart. Kailangan natin magkaroon ng pure heart, mga kapatid. Amen? Now, sa pagpunta mo rito, magtatanong ako sa iyo, dito sa place na ito ng ating worship, nagpalinis ka ba sa Panginoon ng iyong puso? Ayan. Kasi pag pumupunta tayo dito, na hindi talaga tayo ready, prepared, hindi mo maunawaan ang mga pag-aaralan natin ngayon. Yes. Amen? Kaya nga, doon sa church, merong kambing. May tupa. Kasi yung mga pupunta, mag-i-spot lang ng kanilang maliligawan. Amen po ba? Praise God. Purihin ang Panginoon. Yan po yung mga katotohanan na sinasabi ng Lord sa atin. Kailangan natin ng pure heart. Kaya para hindi madismaya ang bawat believer, bawat isa sa atin. Amen, na magpatuloy. Kasi pag marumi ang ating puso, kahit nga tayo minsan pag tayo napapaatin sa gawain ng Panginoon na we are unprepared, biglang nagulat ka, gawain pala ng Diyos yung pinuntahan mo at nandun ka. Mag-struggle ka Hindi ba? Mag-struggle ka. Hallelujah. That's why you need to know this. Let our heart na ito'y maging malinis sa harapan ng Diyos. Kaya kung yung nagtatago sa harapan ng Panginoon, kasi hindi tayo naman makita Hindi mo makita yung tao Kung sino ba rito malinis na puso Yes. Amen. Sino nga ba rito? Hindi mo makikita. Si Lord lang. Pero si Lord, ikaw. Pero kasi minsan nakakapagkubli tayo doon sa sa body, hindi nakikita Amen. Hallelujah. Pero sa spiritual, kitang-kita ni Lord yan. Amen. Give a clap offering for the Lord. Kaya dito pag tayo po ay marumi sa harapan ng Panginoon, kadalasan po, hallelujah, pumasok ka sa simbahan, hindi mo talaga ma-appreciate yung Word of God. At minsan nga, dahil marumi ang puso mo, baka magtutro ka pa ng magbabato ka pa ng mga comments Talagang hindi mo talaga ma-appreciate yan. Pero kung malinis ang puso mo, yes, totoo. Amen! Hallelujah! Mga anak ng Diyos, amen po ba? Amen. Mahina. Amen. Tama. Praise God. So, we need to have a pure heart in order na tayo po ay hindi madismaya. Naalala ko, ito, patutuo ko pa rin ito. Nung ako'y bata pa sa Panginoon, bago naman ako naging pastor, di pa naman ako pastor nun siyempre, di ba? Talagang energetic ako when it comes sa gawain ng Panginoon. Bagong convert di ba? Talagang sobra yung zealousness ko
masigasig, babasa ng Biblia. Nagpe-pray din ako, pero hindi yung prayer na ano, dahil di ko pa naiintindihan yung flow ng Spirit eh. Nagpe-pray sa Panginoon. Amen. Pero ano lang, minimal. Konti lang. Isang araw, ay siyempre kami mag-asawa, sa mag-asawa kasi, parehas na hinuhubog pa ng Panginoon, may mga kahinaan pa, di ba? Minsan na-udyokan ako ng mahal ko. Kanya, lagi ka na lang nandyan, nagkukulong-kulong dyan sa bahay. Basa na lang basa ng Biblia. Bakit di mo gawing lumabas? Yan, nahanap ka ni pare. Si pare, hinahanap ako ni pare para mag-inuman. Yan may inuman ba? Siyempre, bata pa ako sa Panginoon noon. Pero, nandun yung aking talagang paghahanap sa Diyos. Kaya lang, siyempre, pag ang nagpe-persecute sa'yo ay sa labas, okay, kaya mong tanggapin. Pero kapag ang nag-persecute sa'yo, yung mahal mo na sa buhay, parang magre-react ka rin eh. Di ba? Nagpapakabanal ka, tapos gusto mo palang doon ako magtampisaw doon sa mundo. Sige na, magtampisaw na lang ako. Di ba? Ganon ang reaksyon ng ating ano eh. Ganon ang kahinaan natin eh. Di ba? Pero sa mga malalalim na sa Panginoon, hindi na ganon. Amen? Amen. Faithful pa rin sila kahit may persecution sila. Give a clap offering for the Lord. Ang nangyari, pinakinggan ko naman yung bulong ng Diablo. Sige na, minsan lang naman yan eh. Sabi ng Diablo sa akin, sige na, sumama ka na kay pare. Di nag-inuman na doon. Inuman. Nung magko-concentrate ulit ako sa Panginoon, hindi na ako makakonsentrate. Why? Kasi ito na yung budhi. Sasabihin sa'yo ng budhi yan, dumi-dumi mo. Nakipag-inuman ka nga dyan eh. Yeah? Maliit lang, pero unti-unting hindi mo namamalayan, palaki na pala ng palaki hanggang may agwat na kayo kay Lord. Amen? Hindi mo na nabantayan sarili mo. Ang layo mo na pala kay Lord. Ganyang karamihan. We need to understand this, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ng tendency noon, dahil hindi ko po nabantayan din ang sarili ko, layo ko na sa Panginoon, then wala nang magawa sa akin ng Lord eh. Kasi pag napapadaan na ako sa mga kapatiran, nilalayuan ko na sila eh. Pag nandoon sila sa left side, dito ako sa right side. Kunwari, hindi ko sila nakikita. Di ba? Tama ba? Tama po ba? Backslider eh. Hindi na ako maawat ng Lord. Sige, inom. Sarap uminom eh. Alak eh. Praise God. Salamat si Lord. Talaga, hindi niya pababayaan ng mga anak niya. Pag ikaw ay anak ng Diyos at ginawa mo ito, humanda ka na. Papaluin ka niya. Nakaranas ako ng pamalo ng Lord eh. Between life and death na ata yung pamalo niya sa akin eh. Na mauuwi pa sa pagpapakamatay eh. Pero inalalayan pa rin ako ng Lord doon. Amen? Nung babariling ko sarili ko, inalalayan pa rin ako ng Lord doon. Hawak-hawak ko yung baril nung kakalabitin ko na yung gatilyo, bigla akong napuspos ng Holy Spirit. Amen? Amen! Pinuspos talaga ako ng Holy Spirit. Maya-maya sabi ko, Lord, ikaw ba yan? Maya-maya sabi ng Lord sa akin, ako nga. Ay, hagulgul talaga ako, iyak ako eh. Duhod talaga ako. Para akong bata na inagawan ng lollipop. Iyak talaga ako eh. Pero siya ang nagre-restore, mga kapatid. Kaya tama yung Philippians 1:6 na naranasan ko eh. Ang inumpisa ng Lord sa buhay mo, siya rin na magtatapos. Amen? Kung totoo ang pagtanggap mo sa Kanya. Kasi meron dito nag-altar call eh. Sunod-sunod lang kay pastor eh. Kasi malaman mo naman yung tanggap-tanggapan eh. Di ba?
Meron pang kinukubli. Pero yung mga totohanan, nakataas ang kamay, iyak, grabe ang hagulgul yan. Yun, totoo yan. Amen? Talagang pinapasok niya ang Lord. Tapos, nagpapatuloy. Yan, mga totoo talaga yan. Pero yung mga tanggap-tanggapan, wala. At makikita mo yung mga tanggap-tanggapan, hindi mo na makikita yan sa church ng matagalan. Mawawala at mawawala yan. Amen? Hanggang isang araw, marirealize na lang nila na si God, pinagbigyan na sila ni God, binigyan ng chance ni God na makilala siya. Then, ma-realize nila na nagkasala sila sa Panginoon, babalik sila. Kung sila ay talagang prepared na sila yung tinatawag na na isa sa mga hinirang ng Panginoon na ililigtas niya. Amen? Yung tinatawag na predestination. Kung predestined ka na kahit ang layo-layo mo na sa Diyos, nagpakalayo ka na, pero isang araw, babalik ka rin. May mga ganun eh. Bumabalik din sila. Kaya lang, yung iba, bumabalik sila sa malungkot na sandali ng kanilang buhay. Yung iba bumalik, malapit na palang mamatay. Di ba? Oh, meron akong dating kasama na pastor ganyan eh. Nawala siya sa Panginoon, tagal. Hanggang isang araw, sa kauli-ulian, sandali, nakabalik siya. Tuwan-tuwa naman ako. Dahil siya ay nagpapatuloy na. Pero yun na pala ang tsansa ng buhay niya. Napabalikin siya ng Panginoon. Then, di na naglaon. Namatay po siya. Amen! Bigyan natin ng palakpakan Diyos. Muli! Hallelujah! Now, kailangan natin magkaroon ng malinis na puso. Secondly, it's very difficult to stay in God's presence having an impure heart. Very difficult talaga, mga kapatid. Napakahirap, mga kapatid, na tayo ay manatili sa presensya ng Diyos kung hinahayaan natin na yung kasalanan, yung mga impurities ay maimbak dito sa ating mga puso. Amen? Yung ating pong mga hope, peace, faith ay ninakaw ng dyablo. Amen? At kapag ito'y ninakaw ng dyablo sa ating mga puso, praise the Lord, hallelujah, talagang babalik ka talaga sa makamundong gawain. Bagamat tinanggap mo ang Lord. So, we need to keep watch sa ating mga buhay. Bantayan natin ang ating mga buhay. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay. Meron pong very key to maintain our life alive with God. Ano yun? To have a pure heart. Mula ngayon, pag malinis ang puso mo, everything is okay. Kahit may pagsubok, everything is okay. Yung awit na, you make all things beautiful in His time. Kahit may pagsubok, beautiful pa rin sa iyo. Amen? Give a clap offering once again for the Lord. Tandaan natin ito, mga kapatid. Yung kadiliman at ang liwanag, magkahiwalay po yan. Amen? Gayon din ang masama at mabuti. Amen. Kung ikaw ay sa Panginoon ka. Amen. Huwag mong hahaluan. Marami pa rin sa panahon natin dahil hindi pa talaga hubog ng mga salita ng Diyos at ng kanyang patuloy na commitment sa Panginoon, yung kanilang Kristyanismo ay nahaluan. Amen. Naalala ko, no? Ayan, hindi ko na sasabihin pangalan noon. Kasi kami mga sundalo, meron kaming tinatawag na chaplain, di ba? Ayan, tawag doon mga pastor. O, mga pari.
nung ako'y sundalo na na-assign sa batalyon, pinadalan kami doon ng chaplain na alagaan kami spiritually. Praise God. Okay naman dahil napapaalalahanan kami sa guidance, lalong-lalo na sa aming mga behavior when it comes to holiness or the goodness, napapaalalahanan kami. Kaya lang, pag hinubad na ni Father yung kanyang ang tawag doon, yung sinusuot na itim. Yung sinusuot nila. Abito. Pag tinanggal na ni Father yun, disco na rin doon. Pag nandun sa pagmimisa, Diyos ko, di ba? Pero pag nandun na sa labas, disco na kami doon. Di ba, clap? Offering for the Lord. So, hindi magkasama ang darkness at ang liwanag. I-assure mo na yan sa puso mo. I-registered mo na yan sa isipan mo. Hindi pala pwedeng paghaluin ang tubig at ang mantika. Ganon din yung darkness at saka yung liwanag. Amen? Yung Diyos at si Diablo, hindi pwedeng mag-fellowship yan dalawang iyan. Kapag nakikipag-fellowship ka kay God at makikipag-fellowship ka pa rin dito kay Devil, wala ka na sa katotohanan. Amen? Tandaan mo yan, mga kapatid. Hayaan po na dahil tayo po ay inari na ng Panginoon ng mga anak niya. Noon, we are under the control of the devil. Amen? Yes. Di na ba kayo nagsawa doon? Noon, kontrolado tayo ng Diablo. And then, ngayon, nasa Panginoon pa rin tayo. Magpapakontrol pa ba tayo sa Diablo uli? Amen? Amen. Go to your senses. Mahiya-hiya naman tayo. Amen? Ayan. Praise God. Ayan, nangyari yan nung unang panahon, di ba? Nung tayo'y nasa Diablo pa. Nakikipag-fellowship tayo sa Kanya. Kaya, hindi pwede talagang paghaluin yan, dalawang yan. Nandun yan sa 2 Corinthians chapter 6, verse 15. Sabi nga ni Jesus, Matthew 5:8, mapalad ang mga taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Amen. Okay. Fourthly, ika-4, do not let Satan to have a loophole. Huwag mong hayaan na si Satan ay magkaroon ng loophole. Ibig sabihin, access. Yung pwede siyang makakilos at makagalaw sa buhay mo. Amen. Kasi, ito kasi yung access ng devil eh. At ito'y nangyayari, nagaganap, it is because yung purity ng heart mo ay naglaho at napalitan ng impurity. Okay? Do not let Satan to have a loophole. L-O-O-P-H-O-L-E. Loophole. Ibig sabihin, yung access ng Diablo sa buhay mo, huwag mong hahayaan. Amen. Because through the impurity of the heart of man, ito ang katotohanan. Pag dumating ang karumihan sa puso't natin, sa isipan natin, our confidence, yung ating buong pagtitiwala to stand before the Lord, amen, ay mawawala. Maglalaho ito, magdi-disappear ito. Amen. Alam nyo, tayo po, kapag tayo po'y may confidence sa ating mga puso, alam natin na we are in the right track.
And we are in the will of God. Amen? Totoo po yan. Hallelujah. Kaya nga, yung puso na yan, diyan nag-i-start yung lahat kung ikaw ay magtatagumpay o hindi magtatagumpay. Diyan sa puso na yan. Kaya nga, bantayan po natin ito. Dahil dito po, yung mga weaknesses ay pwedeng pumasok sa buhay po natin. So, now, ito po ang isa sa mga dapat po nating tandaan. Sinful nature is the great enemy of our soul. Hello? Yan po talaga ang pinaka-great enemy. Alam nyo, hindi na si devil eh. Nung hindi pa tayo born from above, born again, under tayo ni Satan. Great enemy talaga natin si Satan. Amen? Pero we are already transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of His beloved Son. In fact, dahil tayo nakatransfer na doon sa kaharian ng anak ng Diyos, since Jesus had won the victory, tayo rin ay magtatagumpay. Amen? In Christ Jesus. Kaya lang, alam nyo ba, na tayo ay nakatira dito sa katawang lupang ito, at hindi pa nadidimulis yung katawang lupa, nandito pa. Kung madimulis ang katawang lupa, ibig sabihin nito, namatay na tayo. Amen? But still, nandito yung sinful nature eh. Nakatira nga dito sa katawang lupang ito yung sinful nature. At yan ang kailangan i-dealt ng bawat isa sa atin. I-dealt with ng bawat isa sa atin. Yang sinful nature na yan. Kailangan yan, makontrol yan. Someone who will control that sinful nature. Tingnan nyo, sa inyong pamumuhay bilang mga Kristiyano, kung maranasan mo man ang presensya ng Diyos ngayon, paglipas ng mga oras, kinaumagahan ulit, magugulat ka, balik ka na naman. Have you experienced that? Balik ka na naman sa dating gawi. Hello? Have you noticed this? Why? Kasi nandito tayo sa katawang lupang ito eh. And that's why, dumating si Christ para tayo ay makalaya, palayain sa kalagayang ito. Di ba, may mabasa tayo dyan sa Romans na. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino magliligtas sa akin? Di ba? Nasa 31 yan eh. Verse 31 yan eh. I forgot the exact chapter ng Romans. Sino magliligtas sa akin? Nasa Corinthian, I think. Nasa Corinthian. Sino magliligtas sa akin? Thanks be to God. Ayan. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Thanks be to God. In Christ Jesus, we have a victory. Amen. So, yung katawang lupang yan, nandyan nakatira ang sinful nature. And that's why the Lord give us a birth, spiritual birth, in order to deal with this kind of weaknesses na nasa ating mga buhay. Amen. Magpatuloy po tayo. Kaya nga, hindi na si devil ang ating kalaban. Because the devil is a bangkis po. Talunan na siya, wala nang kapangyarihan. Doon pa lamang sa cross, as Jesus died as a lamb who takes away our sin. So si Jesus ang nag-alis sa kalagayan nating ito. Through Jesus Christ, inoffered niya ang kanyang sarili as a lamb of God who takes away the sins of the world. And yan na sa John chapter 1, verse 9. Kaya nga, ang victory ni Christ
Mga kapatid, hallelujah. Ito po ang kailangan natin. Kaya lang, we need to keep watch. Itong pong katawang ito. Amen? Because this katawang ito, nandito yung ating weaknesses dahil naninirahan dito ang tinatawag na sinful nature. Amen. Ang sabi ng Word of God doon sa James chapter 1 verse 15, it says, tingnan nyo po yan, basahin nyo po yan. After desires, sabi niya, after desires, ibig sabihin nun, desires, sinful lust po yun. Sinful nature po yun. After desires has conceived, kapag ito naipagbuntis na, yung desire na yun, it gives birth to what? It gives birth to sin. Pag yung desire na yan ay naipagbuntis, ito'y ipapanganak. Amen? At kapag ito'y ipinanganak, mahayag na yun yung kasalanan. Amen. So, nag-uumpisa doon sa desires. Yung sinful lust na yan can be included in the word desires. Amen? Sa mga kalalakihan, nangyayari ito. Yung sinful lust na yan, maglalaro yan sa isipan eh. Di ba? Maglalaro yan sa isipan eh. And then, habang pinaglalaro mo yan sa isipan eh, doon nag-i-start na. Pinaglilihi na pala. Amen? Pinaglilihi na pala yung kasalanan. And I believe, vice versa. Mababae, malalaki. Amen. Then, pag ito ay patuloy na binigyan mo pa ng tuon, pansin. Amen. Concentration. Doon, ipapanganak. Magugulat ka, ipapanganak na lamang itong sin na ito. At magugulat ka, nabitag ka na pala ng kasalanan. Amen. Bitag ka na pala. Bumagsak ka na pala sa kasalanan. And then, ito na uli yung budhi. Nandyan na yung budhi. I-judge ka ng budhi mo. Amen. Alam nyo, kasama yung budhi natin na nag-judge sa atin eh. Yung conscience. At kapag na-judge tayo ng conscience natin, doon napaparalyze yung ating commitment kay Lord. Yung gana natin na magpuri, magpasalamat, manalangin kay Lord, napaparalyze po yan eh. Amen? Kasi hindi tayo naging maingat. So we need to understand this, mga kapatid, para hindi po tayo matrap ng sinful nature natin. Amen. And sin, when it's fully grown, gives birth to sin. Kaya nga, huwag mo nang palakihin. Pag yan ay kinukonceive na, at naglalaro na yan sa isipan mo, anong gagawin mo na? Nandun na sa isipan mo eh. Paulit-ulit na yan eh. Huwag mong bigyan ng concentration. Amen? Amen. Labanan mo. Karamihan, hindi ito nilalabanan eh. Kaya nagulat na lamang sila, nabitag na pala sila. Kaya nababalita natin, ay, si kumpadre, sumakabilang bahay. Hindi ba? Amen. Ay, si kumare, ayan. Di ba? Vice versa yan eh. Sinful nature. The lust. The lust of the flesh. Hallelujah. Yan. Praise God. Magpatuloy po tayo. Kaya nga, ito pong sinful nature na ito is still existing dito sa katawang lupang ito. Na kung saan ito ay tinatawag na lust of the flesh. Ngunit, we can thwarted this. Kaya nating hadlangan ito. Amen. Kaya nga, sabi, sinong makakatulong ko? Nasa aba akong kalagayan.
But thanks be to God in Christ Jesus. Ayan, nababasa natin yan, di ba? Dahil meron pong Jesus Christ, the Son of God, who came from heaven, who became man. At naranasan niya yung nararanasan ng bawat isa sa atin. At pinagtagumpayan niya ang kanyang sarili for the sake of us. Amen? Sabi nga ng Bible, sinless ang ating Panginoon. Free from any sin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Because ang kanyang puso't isipan ay naroon sa Ama palagi. Ang sabi ng Biblia, I am in the Father and the Father is in me. Amen? Anong ibig sabihin yun? Communion. Jesus always commune with God. And Jesus is telling us these kinds of communion. If this is true to Christ, then it is also true to us. Bakit? Kasi naging tao siya eh. Hindi naman siya sinet aside niya yung attributes niya bilang anak ng Diyos eh. Kaya tinawag siyang anak ng tao. Amen? At nung siya tao na, He showed to us that if this is true to Him, it is also true to us. Amen? Napagtagumpayan niya. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon kung bakit niya pinagtagumpayan? Nangyari yun, it is because He is in the Father and the Father is in Him. Give a clap offering for that. Mga kapatid, when we do action in our part, we who truly loves the Lord, rather than letting yung ating mga sarili na magtampisaw sa kasalanan. Amen. Siyempre, tayo ay gagawa na ng action. Ang sabi nga doon sa John chapter 12:24. Ito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, mananatiling nag-iisa ang butil ng trigo, malibang mahulog ito sa lupa at mamatay. Kapag ito'y namatay, mamumunga ito ng sagana. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Because God has mandated us, binigyan tayo ng mandato ng Lord to do the very will of God. Na in accordance doon sa prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done in heaven as it is in heaven and on earth. Ibig sabihin nito, kung ano ang nangyayari, nagaganap doon sa langit, mangyari din dito sa lupa. At mangyayari yun, mga kapatid, yung paghahari ng Diyos doon sa langit, mangyayari din yun when we allow God. Amen? Kung i-allow natin ang Diyos dito sa templong ito, napakapalad na nga po natin, mga kapatid eh. Hayagan na sinabi ng Panginoon na ikaw ay templo niya. 1 Corinthians 3:16. Don't you know that you are God's temple? Dati noon, ang templo ng Lord, ginagawa nila Moses, sanctuaryo, nila David, dahil doon mananahan ang Diyos. Ngayon, dahil nilinis na tayo ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, malaya na ang Diyos na manirahan at gawing templo ang buhay mo. Give a clap offering for the Lord. That's why, yung word na yon, yung katotohanan iyon, dahil yon ang kalooban ng Panginoon na nais ng Panginoon na tayo po ay mamatay sa sarili. Ang tinutukoy rito na maliban na mahulog ang isang binhi at siya'y mamatay, mananatili pa rin siyang nag-iisa. Pero kapag siya'y namatay, amen, kapag siya'y nahulog at namatay,
Ang sabi, mamumunga siya ng sagana. Ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi lamang ikaw ang mabibiyayaan nito, maging ang iyong pamilya ay mabibiyayaan ng sagana dahil sa iyo. Amen? Ang iyong komunidad ay mabibiyayaan din at makakakita sila ng tanglaw at liwanag. Natatanglaw sa kanila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nasa buhay mo. Amen? Kaya yung death process ay hinihintay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yung death process, yung kamatayang ito sa sarili. Hinihintay niya ito sa atin. Dahil kung tayo'y mamamatay sa sarili natin, mga kapatid, ang mabubuhay na ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nga, unawain natin yung sinabi ng lingkod ng Diyos na ito na si Paul. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay isang pakinabang. Amen? I am crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Ito po yung death na tinutukoy ng Panginoon sa Scripture. We need to die. Amen. Kailangan nating mamatay upang makapamuna tayo ng sagana. Amen. Dahil kung si Kristo ay nasa iyo, tingnan nyo po, isip-isipin po natin kung anong ginawa ni Kristo nung siya narito sa lupa. Thousands of people followed Him. Amen? Because Christ died to Himself. He is no longer live with Himself, but He lived in the will of His Father in heaven. And that's why, yung pong mga tao, nagdadagsaan because they felt God is in Him. Imagine nung nandito na si Christ, bumabangon ang mga patay kapag pinapanalangin niya. Amen? Ang mga ketongin, gumagaling sila. Ang mga may sakit, iba't ibang uri ng sakit, nagsisigalingan. Amen? Because God is in Christ and Christ is in God at the same time. We need to be in Christ too. Amen? Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos dahil hindi tayo qualified na lumapit sa Diyos. Lumapit ka kay Kristo na naghandog ng buhay para sa iyo. At sa magitan ng kanyang dugo ay malilinis ka. At kapag lumapit ka kay Christ, amen, and when you pray to the Father will accept your prayer. Tatanggapin ng Father ang panalangin mo. Why? Because ang makikita at nakikita ni Father ay walang iba kundi ang kanyang minamahal na anak na si Jesucristo na nakasuot sa buhay mo. Give a clap offering for the Lord. Amen? Mga kapatid, sino po rito ang namumunga na? Hello? Meron na bang namumunga na rito? Ipapaunawa ng Panginoon sa atin na kailangan nating mamunga. Amen? Ang sabi nga, meron pong isang sitas sa Biblia. Ayan po yung nasa Matthew 21 verse 18 to 19. Nang si Jesus ay magutom, lumapit siya sa isang puno ng igos. At nang wala siyang masumpungang anumang bunga ay kanyang sinabi, mula ngayon, hindi ka na mamumunga pa. At ano po nangyari? Natuyo po yung punong kahoy na yun. Namatay po. Gusto nyo bang ganon ang mangyari sa atin? Hello? Kailangan nating mamunga. Amen? Kailangan nating magkaroon ng tumpak na
relasyong very close sa Diyos upang tayo ay makapamunga. We need to die. Kailangan nating mamatay. At kailangan nating ilibing ang ating mga sarili in order to have many fruit. Amen? John 12:24 po yan, mga kapatid. Ang Diyos ay naghihintay sa atin. Hinihintay ako, hinihintay kayo, hinihintay tayong lahat ng Diyos. Kailan tayo mamamatay? Kailan tayo magpapalibing ng ating mga sarili? Amen. Ang sabi ng Panginoon, doon sa Psalms 116, verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saint. Naunawaan po ba natin? Mahalaga. Amen. Doon sa harapan ng Panginoon, ang kamatayan ng kanyang mga banal. Napakahalaga pala yun. Bakit? Kasi pag namatay ka na sa sarili mo, hindi na ikaw ang bida. Hindi yung pangalan mo, hindi na makikita ang pangalan mo. Hindi na mababanggit ang pangalan mo. Kundi ang babanggitin nila, praise God. Praise Jesus. Why? Kasi sa pamamagitan ng presensya mo, nagmamanifesto, naghahayag ng kaluwalhatian ang Diyos na buhay sa buhay mo. At ang nakikita nila ay hindi ikaw, kundi si Kristo na nasa buhay mo. Tayong lahat tumayo.